Hello mga friends, pag-usapan natin ngayon ay ang American Dream. Totoo pa bang may American Dream? Worth it pa ba para sa isang Pilipino, sa isang Pinoy pumunta ng Amerika? O kahit ibang lahi, worth it pa ba? Totoo bang may American Dream pa? Okay, so umpisahan natin. Kahit kasi sa mga interview na panood ko, kahit mismo yung Amerikano, sinasabi niya na it's impossible for an American Dream. American Dream doesn't exist anymore. Yung mga ganun, wala na daw American Dream. So, yun nga, dahil yan sa tingin ko dahil sa wala silang makuha trabaho yung iba. Tapos, yung US kasi, nagpiprint ng maraming pera yan. Nagpiprint, kasi ginagamit sa buong mundo ang United States na bill, di ba? Or yung perang papel nila, yung bill, monetary bill. So, print ng pera. So, ang epekto niyan, inflation. Ibig sabihin ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagkain, mga bagay-bagay na essential, tubig, pati mga bill sa kuryente, tataas din yan. Tapos, presyo ng internet, tubig, yung gasolina, siyempre yung gas, kahit nga tayo dito, ang taas ng gas, di ba? Yan ang inflation. Tapos yung bahay, lalo yung bahay, ang taas ng tax ng bahay, yung amilyar, ang taas. Pag nagrenta sa kanila, ang mahal pa rin ng renta. So dahil din sa mga mga taas na interest rate ng bahay, tas ang mahal din mismo ng presyo ng bahay mismo. So para dito sa atin, ang nangyari nung nag-COVID, di ba, namigay ng pera. So nagprint sila ng pera. Di ba? Nagprint sila ng dagdag na pera. So kung ito lang yung dami ng pera ng Pilipinas, nagprint ka ng dagdag, ito nga aling capacity ng pera ng Pilipinas based sa mga produkto natin tsaka ekonomiya natin. Nagdagdag ka, edi gumanon yun. So paano magmamatch sa ekonomiya natin tsaka sa load lang na napoproduce natin ng mga produkto tsaka mga serbisyo, pati yung mga pinapadalang pera ng mga UFW. So yung idinagdag, yung daling dito, gumanon, dahil nagprint sila ng maraming pera, imamatch yun parang imamatch yun sa economy natin, sa load ng capacity ng product services natin, sa economy ng pera ng Pilipinas dun sa bagong pinrint na pera. So, mangyayari talaga, magtataas ng presyo ang mga bilihin din ng pagkain natin, utility bills natin, tubig, kuryente, nagtaas, di ba? Pati internet, nagtaas. So, yung gasolina, gas, nagtaas din. So, anyways, meron naman talagang crisis sa buong mundo. Pero dahil nga gawa nung after ng pandemic, so ganun yun. Nung nag-print sila ng pera, pinamigay ng pera sa mga minimum wager, di ba? Lalo sa mga walang trabaho nung nakaraan. So, good thing naman. Wala namang sinasabing pasama yun. Pero, dahil sa namigay sila ng pera, nag-print sila ng maraming pera, ang epekto nun, may balik siya. Tumaas ang presyo. So, balik tayo ngayon sa United States, sa US. So, kaya nagkaroon ng inflation. Siguro related na rin sa mga donation nila sa war, gano'n. Kaming homeless sa Amerika. Nakatent lang sila sa mga gilid ng daan sa New York City. Yan, Los Angeles, California, Sacramento, California. So, hindi nila afford pagkaroon ng bahay. Okay, so marami nga din sa napanood ko, sa kotse na natutulog. May baby pang kasama, sa kotse na sila natutulog sa mga parking lot. So, ganun. Yung iba, nagtatrabaho pa din, pero wala silang bahay na inuuwian. NPA na sila, no permanent address na sila. So kung nasa sila nakapark, pero usually meron sila pinaparkan na safe sila doon kasi doon din yung ibang mga tao din na natutulog, doon din natutulog sa mga kotse nila. So parang may community na sila doon. So di na kasi nila afford magkaroon daw ng bahay dahil mahal nga daw ang bahay. Dahil na rin sa inflation yun. So, meron nga rin isang ngayon, daming addict ngayon sa US. Marami naman siguro dati pa, pero yung fentanyl, nabalitaan nyo yun, fentanyl na ginagamit sa surgeries, yung bagong surgery na tao para sa pain reliever siya, tsaka sa mga patient ng cancer, ganon. So, ina-abuse yung fentanyl na yun. So, sobrang lakas ng tama. Mas mataas pa yung tama niya ng 4 times sa heroin, tapos 100 times daw sa morphine yung tama ng drugs na to. Kaya makikita mo dun sa sa mga video, nakayuko pero nakatayo, tapos nakayuko yung ulo hanggang bewang na.
Meron naman, basag na talaga, sabog na sa kotse, hindi na nakapag-drive, hindi na nakaalis yung kotse, pati mga pasero, tulog eh. Sa sobrang lakas ng tama nung fentanyl na yun. Panoorin nyo, search nyo, talagang makakagulat din. So, yun nga, daming homeless, taas ng crisis ngayon sa US. So, yung American Dream na tinatawag natin. So, kung may plano kayong pumunta ng US para magtrabaho, edi dagdagan nyo na lang yung research nyo at mag-ingat kayo. So at least ngayon may idea kayo na hindi nga ganun kadaling maghanap ng trabaho doon. Kahit yung mga Meksikano, yung mga karatig na bansa nila na El Salvador, yung mga ganon, yung iba na interview din, umuwi na lang sa bansa nila kasi nga hirap nga daw ng buhay sa US, ang hirap din maghanap ng trabaho, mga ganon. So, pero kung magpupunta ka ng US, ang maganda kasing mga skills natin or yung experiences mo na kaya mong gawin bilang trabaho ay siyempre number 1 IT. Kahit sa ibang bansa na lalo sa mga progressive na bansa, IT talaga. Kung magandang bigayan ng IT dito sa atin, ganun din sa kanila, guys. So, kung gusto mong pumunta ron, isipin mo kung ano ba yung kakayanan mo, hindi yung mga basic na trabaho lang. Okay? Hindi yung gusto mo na magtrabaho sa mga fast food, gusto mo na magtrabaho sa grocery, sa department store, yung mga ganun. Wala daw makuha trabaho ng ganun ngayon. Kasi nga nagbawas nga rin ng kagaya ng gawa ng AI, mga automated na lahat. So, nagbawas din ng trabaho. Alam ko na, balita ko, yung Tesla nagbawas. Google nagbawas. Lalo yung Amazon nagbawas. Kasi yung mga ibang ginagawa sa warehouse nila, may machine na gumagawa o robotic na mas madali. So, hindi na kailangan ng mas maraming tao. So, ang dami ring na lay off. Kahit sa mga karamihan mga factories talaga, yung mga malalaking factories na yun. So IT, magandang course, magandang trabaho, may experience ka na rito. Medical field, yan, doctors, nursing, okay yan. Kasi nung pandemic nga, nag-aagawan, di ba? So may future talaga dyan kasi padami ang sakit ngayon sa mundo. Tapos, engineers yan, mga okay din na trabaho, na mga course, o tsaka kung pupunta ka nga ng US, mga ganun, at least safe. So, may kilala naman ako na itanong ko kung bakit ang daming homeless. Nakakatakot na ba talaga pumunta sa Sabi niya naman, kasi yung mga yun, mga tamad magtrabaho daw yun. May point naman pala. Pero, pag sinabi mo kasing American Dream, ang definition niya nga yun nga, quality, madaling maging middle class. Sa atin dito, middle class, kung tama ako, 50,000 yata pataas yung income mo. Lower middle class ka nun. Kasi pwede ka na makapaghulog ng bahay mo, tapos karoon ng sasakyan. Pero kasi nagmahal na yung mga sasakyan tsaka bahay ngayon, yung condo nga 2 million eh. Average di ba? Ng bagong condo. Swerte mo na makakita ka ng condo ngayon na 1 million lang. So, yun. So, siguro hindi na 50,000, baka 80,000, 70 to 80,000 na dapat ang income ng bahay niyo para masabing lower middle class pa lang yun, guys, ha. Kasi ang middle class yata talaga na higher middle class, more than 200,000 per month yata dapat ang kinikita ng isang household o ng bahay sa isang pamilya. So, yun. So, good luck, guys, kung may plano ka pumunta ng US at go ka pa sa American Dream, pero sabi ng iba, American Dream is dead. Wala na. Okay, so sana nakatulong sa iyo itong video na ito at click subscribe. Sa susunod, ibang bansa naman pag-uusapan natin or kung ano pa mga ibang bagay na pwede ko may share na makakapulutan mo ng aral. Maraming salamat. Bye. Subscribe.